Praise the Lord at isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam nyo, bagamat mabuti na pinag-aaralan po natin o ina-analyze po natin yung mga dahilan ng ating paghihirap sa buhay na ito, ang totoo, kahit na gaano ka kaingat, kahit na gaano ka kasipag, o kahit gaano ka pa katalino, o kahit gaano ka pa kagaling, o sabihin pa natin kahit gaano ka ka-prayerful at kabanal, hindi maaring hindi ka pa rin makakaranas na mga paghihirap sa mundong ito. At huwag mong sabihin sa akin na best friend mo si God, very close kayo, kaya exempted ka na. Of course, hindi totoo yun. Kahit na best friend mo pa si God at very close kayo, hindi ka exempted at makakaranas ka pa rin ng mga paghihirap habang ikaw ay nakatira sa mundong ito. Remember what Jesus said in the book of John chapter 16 verse 33? In this world you will have trouble. At sinabi niya po ito hindi sa mga Pharisees, hindi po sa mga Sadducees, hindi po sa mga teachers of the law, o sa sinumang tao na mayroon pong mataas na katungkulan sa kanila pong religion nung kanilang kapanahunan. Hindi. Sinabi niya po yung in this world you will have trouble sa kanya pong mga alagad, sa mga tao pong sumasampalataya sa kanya. At kapatid kaibigan, kasama ka doon, kasama ako doon, kasama po tayong lahat na sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. And in this world, we will all have trouble. Hindi po tayo exempted. Dito po nagkakamali ang marami pong tumanggap kay Jesus na buong akala nila dahil tinanggap na nga po nila si Jesus sa kanilang puso, ay exempted na po sila sa mga paghihirap, sa mga problema, sa mga pagsubok. Sa totoo lang, nung very moment na tinanggap din po natin si Jesus, nung nag-dwell na sa atin ang Holy Spirit at ginawa niya tayong templo, yun din po yung very moment na nag-declare po tayo ng war against Satan. Kaya napaka-posible po na mas matinding mga pagsubok at paghihirap ang maranasan natin dahil tayo ay nakay Kristo na. But do not be discouraged. Alam ng Lord John. And He is just testing us. Kaya inaalaw niya po ito. At kung tayo po ay mananatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang salita, then, pagkatapos po ng kadiliman, masisilayan po natin ang bagong umaga, bagong pag-asa. Pagkatapos po ng mga kaguluhan, mararanasan po natin ang kapayapaan, ang katahimikan. At pagkatapos din po na mawala ang mga blessings mo o yung mga opportunities mo, God will see to it na matatanggap mo ang double portion ng Kanyang blessing. Double for your trouble. At kaya patuloy po tayong manalig sa Kanya. Patuloy po tayong umasa sa Kanya dahil hindi niya naman po tayo bibiguin eh. He is our God and He is our Father. And He will really see to it na kahit tayo po ay nasa pandemyang ito, lahat po ng pangangailangan natin isusupply niya according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya kahit nagkukulang yung mga kapitbahay mo o yung mga taong nakapaligid sa iyo, God, your Father, will see to it na hindi ka magkukulang. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. God will not abandon you because He is your God, He is your Father. He loves you so much. He even gave His Son to die on the cross for you because He loved you, to prove His love for you. At kahit na sabihin po natin na nagugutom na yung mga taong nakapaligid sa iyo, God will see to it na hindi ka magugutom because He loves you. He is your Father. Kaya kapatid kaibigan, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy tayong sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang matityak ko sa iyo. Patuloy na ipagkakaloob sa iyo ng Lord ang Kanyang double portion of blessing even during these pandemic times. Naalala niyo po ba si Job na itinuturing po one of the richest man sa kanya pong lupain, if not the richest, na wala po ang lahat ng kanya pong kabuhayan, lahat ng kanyang negosyo, at wala pong nag-akala na makakabawi pa po siya, na makaka-bounce back pa po siya, na makakabangon pa po siya. Walang naniwala, walang nag-akala. Why? Kasi wala na po siyang fallback eh. Wala po siyang savings. Wala po siyang pwedeng gawing collateral para makapangutang pa po at makapagsimula muli ng bagong negosyo. Said na said po siya. At masasabi po natin talagang bankrupt po siya. He was down, but Job was not out. Because one thing that Job had going for him was the voice of prayer. The voice of prayer. Yan po ang
meron siya. Siya po ay nananalangin sa Panginoon. Kaya nawasak man po ng tornado yung kanyang malaking bahay at namatay man po ang lahat ng kanyang mga anak sa loob ng isang araw, hindi po ito naging dahilan kay Job na tumigil po siya sa kanya pong voice of prayer. At dahil po sa kanyang voice of prayer, yung kanya pong setback, naging bounce back niya at naging comeback niya. At na-receive niya po yung double portion of God's blessings. Ngayon, pakinggan yung mabuti po yung nasusulat sa aklat ng Job chapter 42 verse 10. Napakahalaga po nito at dito po makikita natin yung susi na meron po itong si Job, yung kanya pong secret. Kaya po siya ay ginawa uling prosperous ng ating Panginoon at ibinigay ng Lord sa kanya yung twice as much as he had before. Job chapter 42 verse 10. Listen to this and listen well. After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. So nag-prosper uli si Job at God gave him twice as much as he had before. Meaning, double kung ano man yung meron siya dati. Sa gitna po ng kanyang paghihirap, sa gitna po ng pain na kanya pong nararamdaman, sa gitna po ng chaos o kaguluhan sa kanyang buhay, sa kanya pong paligid, nagawa pa rin po nitong si Job na mag-pray. At ang prayer niya po ay hindi nakasentro sa kanyang sarili. It was not self-centered. Ito po yung nakasentro sa iba. He prayed for his friends. Yun po ang key. Yun ang kanyang secret. Even though siya ay nasa time of trouble, time of trial, very problematic po ang buhay niya. He was in pain, deep pain. Imagine losing all your children. Imagine na meron kang sakit at karamdaman sa buo mong katawan. Imagine na wala ang kabuhayan mo. But still, Job, in his prayer, was not self-centered. He prayed for his friends. Ano naging bunga nun? Job received God's double portion of blessing. He received double for his trouble. At kapatid, kaibigan, ngayon alam na natin ang secret ni Job. He prayed for his friends despite the trouble that he was in. Para tayo makaposisyon na tumanggap po ng double portion blessing kay Lord, kailangan alisin natin sa ating isipan ang ating mga personal needs, ang mga personal concerns natin, yung mga pains natin, at mag-focus tayo sa iba. Ipag-pray natin yung mga kaibigan natin, those who are really in need. Isama natin sa ating mga prayers at para ma-reach out po natin. Itaas po natin yung level ng voice of our prayers. Pag nagawa po natin to, then, get ready for the double portion of God's blessing to be poured upon your lives. Amen? Hallelujah. Tayo po'y mag-pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami that despite the pain that we are now feeling, my Lord, despite, O God, sa nararanasan naming pandemic na ito, we now believe, sincerely believe that you are with us, na hindi mo po kami pababayaan. Lord, maraming salamat po na you will truly give to us double for our trouble, double portion of your blessings to be upon us. Basta manatili po kaming tapat sa iyo, manatili po kaming nananalig sa iyo, at manatili po kami, Panginoong, nananalig sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Alam ko, O Diyos, na kami ay iyong mga anak, hindi mo pababayaan. Hindi mo kami ipapahiya. Instead of our shame, you will give to us double, Panginoon, ng iyong pong blessing. We bless you again, and we thank you. In Jesus' name we pray. And Lord, we pray also for the people that are listening to you. Lord, kung sila man ay may mga karamdaman sa ngayon, just touch them and heal them, my Lord. I pray this in Jesus' name. At sa lahat ng mga nangangailangan, sa lahat ng mga merong prayer, O God, na material thing, o prayer, O God, na salvation ng kanilang family, then, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa kanila pong mga prayers na ito. Sila po ay pakaingatan mo rin, O God, sa time na ito. Huwag mong i-allow na sila po ay mahawaan ng COVID-19. At Lord, ang prayer ko at ang declaration ko katulad po ng dati, wala isa man sa iyong mga anak ang may infect ng sakit na ito sa pangalan ni Jesus. Maging ang iba pang mga sakit at karamdaman. Lord, we trust in you.
We have full confidence in your word which says that you are the God who heals us. Kaya sa mga may sakit at karamdaman, ang kagalingan po ay sumakanila. In Jesus' name. Sa mga nanlalamig naman, Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, na manumbalik ang kanilang love sa iyo. Mag-uminit muli sila sa iyo, Panginoon, at maglingkod sila sa iyo ng merong katapatan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Mga kapatid, just keep safe. Stay focused in the Lord. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Amen. God bless you and keep you.